po si Fabian Codera at nabautismuhan sa Pembo Church of Christ noong 1982 na month of February. Ang inawakan ko po, discipleship ng Pembo Church of Christ. Ako naman po si Sister Nides Codera. Ang hawak po ministry sa COC Pembo ay sa Dorcas bilang isang treasurer. Nandiyan na po kami for 44 years po dyan sa Pembo Church of Christ. Ako, nasa aristocrat, talagang buhay sanlibutan ako. No? Nung makilala ko si Bulalakaw, yung head waiter namin, anong mapapalamor yan sa ginagawa mo? Lahat ng kita mo, dyan lang na ako. Sumama ka sa akin, inaya niya ako sa Church of Christ at Cruzada. Yun, no, nagsimba ako, mga nakatatlong simba ako. Tapos, nung nangyari, lumapit ako in the month of January 22, if I'm not mistaken, 1980 yun. Kaya mula noon, sumimba na ako ng sumimba, nakita ko ang pagkakaiba. Nakakaya, sabi ko, iba talaga pagka na kay Christ ka. Yung nag-influence sa akin ay ang aking nanay, na maliit pa lang ako noon. Tapos, lagi kami sinasama sa krusada. Attendee din ako ng Sunday school. Tapos nung grade 6 na ako, kasi yung nanay ko pag grade 6 na, parang na niya na, magpapabaptize na kayo. So, as early as yon grade 6, hindi pa masyado talaga ang aking kaisipan spiritually. Pero, nanay ko ang nag-influence sa akin. Halos lahat kami magkakapatid, nanay ko lang ang nag-influence sa akin. Yung latest na operahan siya, na ang bilis-bilis ang pangyayari. We were able to pass that yung scenario na yon, na talagang doon mo pati yung mapipil yung pagkakaisa ng buong pamilya. Yung may pera, tutulong financially, yung wala namang kakayahan sa financially, yung katawan nila, pagluluto, pag-aayos ng mga gamit, pag-asikaso, pagpunta sa ospital, paghanap ng dugo, talagang na-mobilize lahat. Sabi ko, Lord, so amazing. And ang nakaka-amaze pa doon, wala kaming binayaran, di ba? Kaya nga, sabi ko, pagka ikaw talaga nakakilo, hindi ka pababayaan. Marami pang tutulong sa iyo. Maraming mga kapatiran na tumulong sa akin. Yung mga tulong nila, malaking bagay para sa aming mag-asawa. At sabi ko nga, talagang pagka kay Christ, hindi ka pagkukulangin. Lahat ng bagay, step by step, tama-tama sa panahon. Hindi yung tiwala lang talaga, tiwala. Kaya talagang dapat magtiwala talaga lamang. Nung ako inoperahan, nagpunta pa sina Brother Mark, bigla lalo ako na-boost dun sa faith ko eh. Kaya nung ako pinagbihis at dadalhin sa operation, sabi ko, Lord, alam kong ako yung ibabangon sa karamdaman ko ito pagkatapos ng operasyon. Dahil mahal mo ako at marami pa siguro akong gagawin sa iglesia. Kalooban mo masunod. Tapos, convenient ako, wala akong kapana, yung sabihin mo takot o kaba, wala. Ang naramdaman ko lang talaga, nung ako tinurukan dito sa spinal cord ng, ayun ko, laki ng karayo. Yun lang ang naramdaman kong sakit. Pagkatapos noon, wala na. Nung maramdaman ko, nasa recovery na ako. Pero talagang nung matawa na ako, sabi ko, thank you Lord. Maraming salamat ulit sa buhay. Sabay, pangalawa ko na ito eh. Pangatlo. Dahil una, na high blood ako nung inatake ako. Pangalawa, na COVID. Pangatlo, itong operation ko. Kaya wika ko talagang lahat provide ni Lord ng aming pangangailangan. Hindi man kami mayaman, hindi man kami nagsagana, pero hindi man kami sasala sa buhay. Ano man ang dumating sa amin, kaya kontentado ako sa pananampalataya ko na pagkaya kay Lord. Siguro masasabi ko mga kapatid na ang greatest sabihin nating lesson in our family life, Christian family life ay nung
sunod-sunod na nangyari na ang mga anak kong babae ay sila'y na maagang nagkaasawa, nagkaanak. So, ang responsibilidad hindi sa kanila. Parang nasa amin na di ba? So, napatunayan ko na ang pagtawag sa Panginoon ay yung kahit silently sinasabi mo, Lord, tulungan mo po ako kasi hindi ko kaya ito. Lalo't higit, napakalaking responsibilidad. One after the other, ang dagok nga ng buhay. Parang yung una, sumablay, pangalawa, sumablay. Ay, ano pa ang nag-iintay? Pero nandun yung aking pananalig kay Kristo na hindi kami pababayaan. Hindi ito ang katapusan. Maaring kailangan pa kaming matuto as parents, matuto talaga kami sa buhay na hindi ganito kadali ang maging Kristiyano. Maraming pagsubok. Doon kami talaga sinubok kung paano namin tutulungan ang isa't isa. Bilang mag-asawa, magpalakasan kami. Tapos yung mga anak namin, mapatunayan nila ang pagiging Kristiyano ay hindi lang in the most comfortable na circumstance in our life. Nandyan yung talagang paglapit sa Panginoon, iiyak mo, you surrender everything sa Kanya kasi talagang siya lang ang makakatulong. Inaamin ko noon na hindi ko kaya kasi hindi ko nga alam ang gagawin ko, pero naka-surpass kami doon, tinulugan kami ng Panginoon na maraming naging lesson sa buhay, sa parenting, sa aming mag-asawa, pero parang naging mas humble naman kami sa aming buhay kasi ito yung mga pagtuturo na wala tayong may pagmamataas kay Lord eh. Diya, pasapit niya ito sa atin para lalo tayong maging humble. Pag ikay nagtapat sa Panginoon, yung hindi mo yung ine-expect mo, higit pa ron ang ibibigay sa iyo. Kapanatagan, kapayapaan, hindi ka man sagana, hindi ka pagkukulangin, at lahat ng mga bagay na hinihiling mo, maaaring ipagkaloob sa'yo ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Mahirap ang pagsunod sa ating Panginoon. Pero kayo na bata-bata pa, physically fit, mentally fit, talagang ibuhos ninyo ang paglilingkod kay Lord. Ay dapat hindi natin tingnan yung mga kapitusuran sa church kasi hindi naman perfecto ang mga tao. Marami kayong makikita na hindi nakakapagbigay ng inspirasyon, maaring kapitusuran, pero just bear in mind ganito, si Lord ang aking pinaglilingkuran. That's Sa it. lahat ng mga dumarating sa akin, nasubukan ko na kung ikay nadadapa o bumabagsak o nasa kapanahonan ka ng kahirapan, lalo kang dapat magkumapit sa Panginoon para lalo kang hindi niya pababayaan. Hinahanap lang na ng Diyos naman yung magtiwala ka. Ilagak mo sa Kanya ang iyong mga pakabalisahan. Sabi nga, pasanin niyo aking pamatok. Ako na may hindi magaan ang aking pamatok. Sa Mateo 11. Kaya lahat ng aking kabagabagan, kahirapan, lahat ng mga dumaan sa aking mga karamdaman, lahat inilagay ko yan sa kamay ng Panginoon. Ako, wala nang magagawa. Talagang ikaw na ang bahala. Pero sa awa naman ng Diyos, nakakasurvive kami. Nagiging maligaya naman kami. Lahat ng mga bagay, dumadaan sa nagiging magandang smooth. Kaya sabi ko nga, the greatest na nangyayari sa iyo, pag lalo't ikay nasa paano ng kahirapan o kahinaan mo, lumapit ka sa Panginoon, magtapat ka, at makakamtan mo ang kaginawa at kapayapaan. Yun lang. Kaya sa lahat, tandaan po natin, magtapat po tayo sa Panginoon sa paglilingkod. Amen. Amen.